Sa ngalan ng lupong tagapamahala, talagang nagpapasalamat kami na dumalo kayo sa makipagpayapaan na kumbensyon. May kaugnayan dyan, napakaganda at napakapayapa ng view dito sa World Headquarters sa Blue Lake, New York. Minsan, parang salamin yung lawa dito. May nakikita rin kaming lumilipad-lipad na mga agila at lawin. At kapag taglagas, nag-iiba ang kulay ng mga dahon. Kaya napakaganda nitong tingnan. Pero may isa pang mas maganda dito. Ang saganang kapayapaang ibinigay ni Jehovah sa organisasyon niya. Nasasabi natin yan dahil sa kapayapaan at pagkakaisang nakikita natin kahit magkakaiba ang lahi natin, wika, tribo o pinagmulan. Talagang kamangha-mangha to. Kasi kung iisipin natin, napakagulo ng mundo. Nag-aaway-away ang mga tao dahil sa politika, kultura at relihiyon. Pero, hindi natin dapat isipin na automatikong mananatili sa atin ang kapayapaan. Dapat nating sikapin na laging makipagpayapaan para sang-ayunan tayo ng Diyos. Gusto ni Jehovah na patuloy na mamuhay ng payapa ang mga lingkod niya. At totoo yan noon pa man. Inutusan ng Diyos si Moises na sabihin ng mga saserdote sa mga Israelita ang isang nakakapagpatibay na mensahe. Basahin natin ang ulat na yan sa Bilang Kabanata 6, talata 24 hanggang 27. Pansinin kung ano ang sinabi ng mga saserdote sa bayan. Pagpalain ka nawa ni Jehovah at ingatan ka. Pasinagi nawa ni Jehovah sa iyo ang kanyang mukha at pagpakitaan ka nawa niya ng pabor. Iharap nawa ni Jehovah sa iyo ang kanyang mukha at bigyan ka ng kapayapaan. At gagamitin nila ang pangalan ko para pagpalain ang bayang Israel. Nang sa gayon ay pagpalain ko ito. Ipinagamit din sa atin ni Jehovah ang pangalan niya. At pinagpapala rin niya tayo. Tingnan natin kung ano ang mga tatalakayin sa kumbensyong ito para malaman kung paano natin mapapanatili ang kapayapaan. Una, kung paano tayo makikipagpayapaan sa Diyos. Ang pinakamahalagang kapayapaan ay ang pakikipagpayapaan sa Diyos. Kung kaibigan natin si Jehovah, maganda ang epekto nito. Magiging payapa tayo sa lahat ng aspekto ng buhay natin. Paano tayo magkakaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos? Hindi sapat na maniwala lang na may Diyos. Dapat natin siyang kilalaning mabuti. At kapag nakilala natin siya, hahanga tayo sa mga katangian niya. Kaya iibigin din natin ang mga iniibig niya at kapopootan ang mga kinapopootan niya. Abangan sa buong programa kung ano-ano ang mga impormasyong makakatulong sa atin para maging malapit kay Jehovah. Pangalawa, tatalakayin din kung paano tayo makikipagpayapaan sa iba. Dapat na maging payapa ang pamilya natin. Pero kapag bawal ang pag-aaway, masasabing payapa na? Higit pa dyan ang sinasabi nating kapayapaan. Kailangan nating unahin ang kapakanan ng iba. Gaya ng matututuhan natin sa programa, kasama dyan ang pagpapakita ng pag-ibig at respeto, pagiging isang team, pagkakaroon ng magandang komunikasyon, at pagsamba kay Jehovah ng sama-sama. Pangatlo, tatalakayin natin kung paano magiging payapa sa kabila ng mga problema at nakakapag-alalang kalagayan ng mundo. Sa kumbensyong ito, lilibot tayo sa buong mundo at makikita natin na kahit may pag-uusig, sakit, problema sa ekonomiya at likas na mga sakuna, ang mga kapatid natin ay nagmamalasakit sa isa't isa. Makikita din natin kung paano sila nakakatanggap ng tulong at kung paano sila patuloy na nakakapaglingkod. Kahit manganib ang buhay natin at mawala ang kabuhayan, makakaasa tayong tutulungan tayo ni Jehovah para maharap ito at magkaroon ng payapang isip at puso. Pang-apat, kung ano ang dapat nating gawin para magkaroon ng kapayapaan magpakailanman. Kapag ginawa ng perpekto ng kaharian ng Diyos ang lahat ng tao, hindi na tayo mahihirapang hanapin ang kapayapaan. Kasi gaya ng pangako ng Awit 72:7, mamumukadkad ang matuwid at mamamayani ang kapayapaan hanggang sa mawala ang buwan. Sa ibang salita, magiging payapa na magpakailanman. Tutulungan tayo ng kumbensyong ito na manabik sa mga pagpapalang ibibigay ni Jehovah.
Ang tema ng kumbensyon natin sa taong ito ay makipagpayapaan. Kailangan natin magsikap ng husto para magkaroon ng kapayapaan. Dahil sa impluwensya ni Satanas, ng mundo niya, at ng pagiging di perpekto natin, mahirap para sa atin na maging payapa. Kaya dapat na maging determinado tayo na mapanatili ito. Tutulungan tayo ng kumbensyong ito na magawa yan. Maging malapit sana kayo sa Diyos ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Iyan ang laging ipinapanalangin ng lupong tagapamahala. Dahil mahal na mahal namin kayo. Masiyahan sana kayo sa buong programa ng kumbensyon.